You know, Fulton Oursler said these words, which is very, very true. We crucify ourselves between two thieves, regret for yesterday and fear of tomorrow. Regret for yesterday, nanghihinayang ka sa kahapon, sayang. Yun na lang, pinag-usapan mo. And fear of tomorrow, hala, ano kayang mangyayari sa akin? We crucify ourselves between two thieves, magnanakaw. Ninanakaw niya yung sandali mo ngayon. Kasi nabubuhay ka ngayon pero ang iniisip mo panghihinayang kahapon. Nabubuhay ka ngayon kaya lang hindi mo manamnam ito kasi ang takot ka bukas. Sayang. My dear friend, please protect yourself from these two thieves. How? You want to know how? Surrender your regrets. Surrender your fears to your God. Lord, sa iyo na itong panghihinayang ko. Sana nagawa ko yon, hindi ko na naman nagawa. Ito po. At Lord, sa iyo na rin yung takot ko bukas. Kasi yung iba sa atin, may takot tayo. Yung iba magbe-birthday, pero kinakabahan. Talaga? Ba't ka kinakabahan? Kasi yung tatay ko, namatay nung 54 ako. Pa 54 na ako. Tapos yung uncle ko, 54 din namatay. So pag birthday, lahat masaya, ikaw lang hindi. Kasi takot ka sa bukas. Live in your now. Live in the present moment. Be awake. Be aware. Be mindful. Be conscious. Embrace what is happening now. And then you will truly enjoy your blessings. Embrace God's love today. May isang lalaki, gabi, naglalakad siya sa jungle. May pupuntahan siyang isang town at nag-shortcut siya sa jungle. Habang nag-shortcut siya, madilim, may naramdaman siya, may sumusunod sa kanya. So pagtalikod niyang ganyan, nakita niya dalawang mata doon sa mga talatalahib. Nako, nakilala niya kung sino, yung tigre. Itong tiger na to, known yan doon na talagang nangahunting. Akala nila, busog ngayon, hindi pala. Iniispatan siya. So alam niyo ginawa nitong lalaking to? Takbo! Takbo kahit madilim. Takbo, takbo. Hinabol siya ng tigre. Pero yung takbo ng tigre, dahan-dahan lang. Kasi alam niya, mapapagod yan. Tao lang yan eh. Habol-habol. Alam niyo, yung itong mamang ito, takbo-takbo siya. Tapos he ended up on the edge of a cliff. Pag ganun niya, kita niya, cliff. Kita niya, lalim ng mahuhulugan niya. Tapos aatras siya, nakita niya yung tigre, nakatingin sa kanya, masama. Patay. Ito ngayon ang tanong, anong gagawin niya? So, kailangan siya mag-decide. Tatalon ako at mamamatay? O magpapakain ako ng buhay sa tigreng ito? So, itong tanong ko sa inyo. Anong gagawin niyo? Sino sa inyo rito ang tatalon na lang? Taas ang kamay. Tatalon. Sige, huwag kayong mahiya. Ayan. Sino sa inyo magpapakain sa tigre? Ayan. Sino sa inyong gigising na lang? Ha? Okay, nagiinip pala, no? Alam niyo itong man na ito, alam niyo desisyon niya? Ay, tatalo na lang ako. Kaysa kainin ako ng buhay nito. Bahala na. Alam niyo, yun ang ginawa niya. He closed his eyes and jumped off the cliff. At habang nahuhulog siya, alam niyo, bigla na lang siyang sumabit-sabit doon sa isang vine na hindi niya alam kung saan. Napakapit siyang ganyan, nakatali-tali siya. At ako, hindi siya namatay. Pero pagtingin niya, malayo pa rin siya ang uhulugan niya. Pagtingin niya sa taas, nandun yung tigre, masama ang tingin, pero umalis. At sabi niya, hay, ako'y naligtas. Ngayon, ang isip niya, paano ko aakyat dito? Paano ko bababa? Pero may narinig na naman siyang tunog. Doon sa gilid nung bato-bato, bato-bato yun eh, may nakita siya, isang daga. Lumapit yung daga sa kanya, tapos nginangat-ngat
yung vine kung saan siya nakasabit. Nginangat-ngat. Ay, tako, inaano niya. Ayaw umalis nung daga. Nginangat-ngat ng inangat-ngat. Tapos alam na niya, konting ngat-ngat na lang. Putol ang vine na to and he will fall and die. Kaya lang, habang inihintay niya ang kanyang kamatayan, sa gilid ng mata niya, may nakita siya, parte ng isang hindi niya alam kung saan galing. Merong isang prutas ng strawberry. Nakasabit ng ganyan. Ganda ng kulay, pulang-pula. Talagang nung tiningnan niya, napakasarap nito. Kaya anong gagawin niya? Habang inihintay niyang maputol ang vine na ito, tiningnan niya yung strawberry. Alam niyo ginawa niya? Kinuha niya yung strawberry. Pinasok niya sa bibig niya. Nginuyang-nguya niya. Pinikit niya ang mata niya at sabi niya, sarap! The end. Tapos na ho ang kwento. Ano nangyari dun sa lalaki? Paano nag-ending? That's the point. The point is this, there is no end to the story. We don't know what happened to the man, but this is what we know. He enjoyed his strawberry. Na-enjoy niya yun. You and I are like that man. We hang on to life by a vine. At any moment, that vine, that thread can snap. Pwedeng maputol, and you can die anytime. The rat eating the vine that you are hanging on to is time. Every single day that passes is one day closer to your death. Totoo ito. The day you were born is the day you walk towards your death. Every single step you take is one step closer to your tomb because our lives are very, very short. There are three kinds of people. The first are people who focus on tomorrow. Sila yung naghihintay na naghihintay na naghihintay na naghihintay. The second are people who focus on yesterday. Yung kahapon, how good it was, how bad it was. And some people are fixated on their past. Parang ang palagi nilang sinasabi, mabuti pa noong araw. Tingnan mo, yung kami noon, ganyan. Yung music nyo ngayon, ang ingay, kami noon, maganda. Yung palaging mas maganda yung kahapon. Pero may pangatlong tao. Sino sila? They are those who live in their now. These people enjoy every moment that God gives to them. These people enjoy the strawberries of God. Strawberries are found only in your now, in your present moment. So, my suggestion to you, my encouragement, my dear brothers and sisters, is to enjoy, make a choice today to enjoy the strawberries of life. Sabi mo sa katabi mo, enjoy the strawberries. So let me now give you the golden rule of living in the now. Ito po ang golden rule. Wherever you are, be there. Sabi nyo nga yan? Sabi mo sa katabi mo, wherever you are, be there. Including difficult moments of your life. Minsan, pag may mahirap sa buhay, sana daanan na natin to kagad. Kaya tuloy bumabalik ka. Bakit? Kasi gusto mo daanan na mabilis. Wala ka doon para kunin yung mga lessons na dapat mong matutunan. Pag nakuha mo yon, di ka na babalik doon. Bakit? You passed already the test. Wherever you are, be there.